Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga tokens na idinamp ng Ethereum founder na walang iba kundi si Ginoong Vitalik Buterin. Ayan, ang tindi po ang lalaki ng kanyang dinamp na mga tokens dito. Yan, 100 trillion po na Dobi at 1.8 trillion na Dojo. Ayan, mga meme coins po ang mga ito. Sino po sa inyo ang nag-hold dyan ng dalawang token na ito, si Dobi at saka si Dojo? Maaring naramdaman ninyo yung impact sa presyo ng mga ito, ng mga meme coins na ito. Yan, dulot ng pag-dump ni Ginoong Vitalik Buterin sa yan, napakalaking amount na ito. Ayan, ang tindi po niyan, 100 trillion kay Dobi. Tapos 1.8 trillion ka naman kay Dojo. Ayan, atin pong aalamin ang dahilan kung bakit po siya nag-dump ng ganito kalaki na amount. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, an address linked to Ethereum co-founder Vitalik Buterin has sold off huge chunks of meme coins, Doberman and Dojo. Ayan, laki po. Nakita po nila ito sa kanilang address na nakalink dito sa Ethereum ng co-founder na si Vitalik Buterin. Ayan, binenta po niya yan. At siguro talagang may impact po talaga yan sa market price ni Doberman at saka si Dojo. Yan, at siguro binenta pa niya ito ng minsanan. Ay talagang dump po talaga yung impact nito. Kung pag ganyan po ay talagang magkakaroon po ng negative impact at babagsak po talaga yung presyo ng mga meme coins na ito. Blockchain security and intelligence platform Pixel Alert spotted the transactions. Kaya yan yung nakahuli po sa isinagawang transaction dito ni Ginoong Vitalik Buterin ay ang PEC Shield Alert. According to the insight shared, a total of 100 trillion na Dobi tokens at saka 1.8 trillion na Dojo tokens were featured in the token swapping. Ayan, nakita raw po sa token swapping. Saan kaya niya sinwap? Ayan, Vitalik Buterin on meme coin liquidations. Yan, ito po yung kanyang posibleng dahilan dito. Over the years, meme coins looking for relevance in the industry send some quantity of their token supply to Vitalik Buterin's public address for legitimacy proof. Kasi yan na nga, ganyan po talaga yung mga ginagawa ng mga gumagawa ng mga meme coins nung umpisa pa. Katulad ng Shiba Inu. Talagang binibigyan po nila ng meme coin itong si Ginoong Vitalik Buterin. Ayan, at libre pa yung kanilang binibigay. Katulad na lamang yung nangyari kay Shiba Inu. Yung 1 quadrillion na total supply ng Shiba Inu. Ayan, yung kalahati po ay binigay po sa kanya bilang regalo. Ayan, libre po yan. Kalahati ng supply ng Shiba Inu ay binigay sa kanya. At mabuti na lamang at ang kanyang ginawa ay sinunog po niya ito. At hindi po niya i-dump. Ayan, kasi kung pag dinump po niya yan, magkaiba po yung idadump niya sa susunugin niya. Kung pag sinunog ay isisend po niya ito sa isang dead wallet kung saan ay wala na pong ibang makikinabang dito. Ganyan po yung pagsusunog at yan po yung ginawa niya. At hindi naman po niya i-dump ito. Kaya ayan, yung karamihan na ginagawa ng mga meme coins ay nagsisend na binibigyan po nila ng meme coin itong si Ginoong Vitalik Buterin. Sinesend po nila sa kanyang public address para mapatunayan na yung kanilang meme coin ay legit. Ayan. Soon this wallet harbored millions of dollars worth of meme coins with no restrictions on how Vitalik could liquidate them. Kaya ayan, sa pagdaan ng paglipas ng panahon ay unti-unti pong naiipon yung mga meme coins na ito sa kanyang wallet. At ayan, syempre na kay Ginoong Vitalik Buterin yung
final decision kung ano ang gagawin niya rito. Kung susunugin ba niya ito or idadump niya ito, ibebenta niya ito. Kaya ayan, at ngayon ang ginawa po niya ngayon kay Dobi at saka kay Dojo ay binenta po niya ito. Yan, the liquidations of Dobi and Dojo mark two of the sell-off signed by Vitalik in recent times. According to the PeckShield alert update, the address swap 100 trillion Dobi for 10.44 ETH. Yan, worth approximately $36,226.60 the time he initiated the transaction. Kaya yan, pinalit po niya, sinwap po niya sa Ethereum. Ayan, nakakuha po siya ng 10.44 at nagkakalaga po yan ng mga $36,228. The Dojo liquidation saw the Vitalik link address secure a total of 3.1258 ETH from the 1.8 trillion token sent. Yan, yung itong Dojo naman, yung kanyang pagbenta naman dito kay Dojo ay pinalit po niya sa Ethereum at meron po siyang nakuha na 3.1258 na Ethereum. From the PeckShield alert insight, the Vitalik Buterin link address carried out the transactions using the Uniswap version 2 engine with wrap Ethereum, providing the liquidity pathway for the liquidations. Kaya yan, ito po ginamit po niya ang Uniswap version 2. Yan, sa pag-swap ng Dobi, ng kanyang Dobi at saka ang kanyang Dojo na meme coins. Regular Buterin link transfer. As reported earlier by the Crypto Basic, Vitalik Buterin moved the sum of 2,000 ETH worth approximately $3.1 million in September to an address with a history of depositing to Bitstamp. Other high-profile transfers have also been recorded in a bid to water down the growing speculation surrounding some of his transfers. Vitalik Buterin denied selling some $3,000 each in November last year to prove that not all affiliated transactions are best described as liquidation tools. Kaya ayan, parang nauobserbahan po kasi ng karamihan na mukhang parang nagli-liquidate ng asset itong si Ginoong Vitalik Buterin. Why sell-off is the easy explanation for some of these transfers. The movement of funds, affiliated research entities, and collaborative partners also forms a major motivation behind some of the Vitalik link transfers. Kaya yan, mukhang totoo po yung lumalabas na speculation tungkol dito kay Ethereum na magkakaroon ito ng matinding pagbagsak. Yan, baka babagsak ng $650 yung kanyang presyo. Kasi mayroon pong naglabas na isang analyst na mukhang magiging delikado raw yung kalagayan ni Ethereum sa kamay ng US SEC at posible daw po itong bumagsak sa presyong $650. Kaya yan, at base naman dito sa mga galaw ni Ginoong Vitalik Buterin na parang siya ay nagsi-sell off, yan, parang nagbebentahan siya ng kanyang mga digital assets, ay yan nga, mukhang parang naghahanda na siya dito sa pagbagsak matinding pagbagsak ng Ethereum. Yan, pero yan ay mga spekulasyon po lamang po yan, mga haka-haka, at wala po tayong patunay kung yan nga ay may katotohanan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.